Habang hinahabol ng mga killer ang babae, hindi inaasahang nakabunggo niya ang tagapagmanang may tama ng gamot. Bigla siyang kumapit dito na parang ito ang kanyang huling pag-asa. Mahigpit siyang yamakap sa braso nito at nagpanggap silang magkasintahan. Mahal, bakit ba ang dami mong ininom? Gaya ng inaasahan. Nang makilala ng mga killer ang mukha ng lalaki, sa takot nila ay agad silang tumakbo paalis. Tamang-tama naman, nagsimula ng tumalab ang epekto ng gamot sa Seo. Pagkahatid ng babae sa kanya sa hotel, akmang uuwi na sana ito. Ngunit bigla siyang pinigilan ng lalaki at hinawakan ang kanyang braso, bilang isang babaeng iniingatan ng kanyang puri. At dahil na rin sa utang na loob niya sa pagliligtas ng lalaki sa kanya kanina, naglakas loob siya at nagdesisyong tulungan ang Seo. Pagkatapos ng nangyari, naglabas ang Seo ng 1 milyon bilang kabayaran sa babae. Naisip ng babae ang kanyang ina na agarang nangangailangan ng pera para sa operasyon. Kaya tinanggap niya ang pera, at nangakong babayaran niya ito kapag nagkapera na siya. Pagkasabi nito, tumalikod na siya at umalis. Lingid sa kanyang kaalaman, nabighani na pala ang Seo sa kanya sa unang tingin pa lang. Ngunit sino ang mag-aakala na makalipas ang 3 buwan, nalaman niyang buntis siya. Dahil sa takot na mapatansik sa eskwelahan, nagpasya siyang magtago at iluwal ang bata ng mag-isa. Sa loob ng 5 taon, gamit ang pangalang basta nalang binanggit ng babae. Walang tigil na hinanap ng Seo ang kinaroroonan nito. Ngunit wala siyang nakuhang kahit anong balita. Pero isang araw, bigla siyang nakarinig ng pamilyar na boses. Nang tingnan nitong mabuti ng Seo, nakita niya ang babaeng matagal na niyang inaasam. Napagkamalan palang kabit ang babae ng isang grupo ng mga ale. At akmang susugurin na siya. Bilang isang abogado, nakita niyang mahirap ng magpaliwanag. Kaya agad niyang ginamit ang batas para ipagtanggol ang sarili. Ayon sa Article 246 ng Penal Code, ang hayagang panghihiya sa iba gamit ang dahas, at pag-iimbento ng kwento para manirang puri, matatawag na yang paninirang puri. Pwede kitang kasuhan. Pagkasabi niyon, carry pa siya ng takbo. Habang tumatakas, nabangga niya ang lalaking nasa likuran. Nang mamukan ng babae na ito ang lalaki mula sa 5 taon na ang nakalipas. Labis siyang nagulat, sakto namang naabutan siya ng mga aleng humahabol. Nang makita ito, inilagay ng lalaki ang babae sa kanyang likuran. Agad niya silang napabagsak ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay dinala na sila ng mga tauhan. 5 taon na, mukhang nasa mabuti ka pa rin kalagayan. Hindi inakala ng babae kahit sa panaginip, na ang peking pangalang basta na lang niya sinabi 5 taon na ang nakalipas. Ay natatandaan pa pala ng lalaki. Kinutsa siya ng lalaki kung kulang ba ang ibinigay nito noon. Kaya naghihirap siya ngayon at kailangang mambola ng iba. Isang matandang boss ng minahan. Doon lang napagtanto ng babae, na ang tingin pala sa kanya ng lalaki ay nagbibigay ng espesyal na serbisyo. Mr. Lu, salamat sa pagtulong mo sa akin kanina. Pero hindi ibig sabihin na pwede mo na akong insultuhan. Naisip ng lalaki, na ginagamit niya ang katawan para kumita, kaya agad siyang naglabas ng bank card. Inalok niya itong umalis sa kasalukuyan nitong kumpanya, at sinabing kaya niyang magbigay ng dobleng sahod. Pero hindi niya inaasahang agad siyang tatanggihan ng babae. Hindi ba't sumusobra na yata ang pangingialam mo? 5 taon nang tapos ang kung anumang namagitan sa atin. Sa isip-isip ng babae, panahon na para tuldukan ang masalimuot nilang nakaraan. Pagkasabi nito ay tumalikod siya at umalis. Pinanood ng lalaki ang kanyang pag-alis. Labis na nadismaya sa babaeng hinahayaan ang sariling mapariwara.